nga po mga kuya, God bless po sa ating lahat. No? Nawa na nasa mabuting kalagayan kayo at ang buong pamilya ay sama-sama nanalangin at nagpupuri sa Diyos at nakapag-receive po tayo, Body of Christ, sa araw na itong linggo na ito po mga kuya. Sapagkat ang araw ng linggo po ay banal na araw po mga kuya. Ito ay pinabanal ng Diyos at 6 na araw gumawa ang Diyos at sa ikapito ay ito ay ginawa niyang banal at para sa Kanya talaga itong araw ng linggo. Bagkos na mag-inom-inom tayo at makipagchismis sa mga kapitbahay ay mas mabuti na dumalo tayo sa banal na misa po mga kuya at magkaroon pa tayo ng kaliwanagan sa ating mga pamumuhay at magkaroon po tayo ng grasya at mabigyan po tayo ng blessing, no, sa pagtanggap natin ng Body of Christ at magkaroon tayo ng tawag nito wisdom, no? Mabigyan tayo ng wisdom ng Panginoong Hesukristo mga kakuya, no? Kaya nga napakahalaga kapag tayo ay dumalo sa simbahan, nawa hindi po tayo talagang isa puso at isa buhay po talaga natin mga kuya. No, ang tunay na Kristiyano talagang hindi niya ipinagpalit ang araw ng linggo sa mga ibang gawain. Kaya nga unahin natin ang Diyos po mga kuya pagdating ng araw ng linggo. So ang topic natin for today is about ang pagtutol dito sa mga anti-Catholics, lalo na po si C.J. David po mga kakuya, na talagang ang Holy Rosaryo daw, Holy Rosary ay talagang hindi daw dapat natin ipanalangin, hindi po daw natin gamitin po mga kakuya. Sabi niya, dahil po daw ay ito ay talagang hindi daw kalugod-lugod sa Diyos po mga kuya. So nakakalungkot lang sapagkat puro atake sila pero hindi man nila inaaral mga kakuya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Holy Rosary. Ano bang meron sa Holy Rosary po mga kakuya, no? So biblical ba ito? So napaka-biblical po ito mga kakuya. Kaya nga sinasabi nga nila na ang rosaryo daw wala daw sa Biblia pero hindi nila alam po mga kakuya, ang Holy Rosary, ang Biblia ay nasa banal na rosaryo po mga kakuya. Hindi nila alam yun po. Kaya na minsan natatawa ako at nalulungkot ang aking puso po sapagkat bago sila magbitaw ng salita, dapat inaral muna nila na biblical ba? Kaya ano bang ibig sabihin ng Holy Rosary? O di kaya magtanong sila sa atin kung ano bang ibig sabihin. Ang ginawa nila ay nagpaliwanag sa social media at pinakalat, no? Kaya nandito tayo, kung baka sa ang kasilungalingan kasi kapag paulit-ulit at narinig ng mga ibang tao ay maging katotohanan. Kaya nandito tayo at itutuwid natin po sila mga kuya. So ang pagtututol kasi nila mga kuya ayon sa mga protestante, bakit kayong mga Katoliko naniniwala sa rosaryo? Na mali man yan kasi hindi man ito mababasa sa Biblia. Dahil ayon sa Biblia, hindi tayo lalampas na nakasulat sa 1 Corinto 4 verse 6, kapatid, kami ni Apolos ang ginagamit upang matutunan ninyo ang kahulugan ng kasing bihang huwag lalampas na nasusulat, huwag ninyong ipagmalaki ang isang tao upang hamakin ang iba. Gamitin din nila ang Matthew 6 verse 7. Sa panalangin niyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan. Gaya ng ginawa ng mga hintil, ang akala nila ay pakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. So ang sagot nito mga kakuya, ang salitang rosaryo at kahit hindi mababasa sa Biblia ay tamang panalangin dahil ang nagtuturo nito ay ang tunay na Iglesia ni Kristo, Simbahang Katolika. Tulad ng salitang Biblia na hindi mababasa sa banal na kasulatan, ito ay nasa takip cover lamang pero pinaniwalaan ang nagbibigay ng pangalang Biblia na banal na kasulatan ay ang Simbahang Katolika. At iyan ay hindi natin maintindihan ng mga kaaway ng simbahan ang nagsisialisan. 1 Juan 2 verse 8 hanggang 19. Bakit sila niniwala sa Biblia na hindi man ito nakikita sa banal na kasulatan? Tanong, bakit tama at dapat paniwalaan ang lahat ng mga tinuro ng Simbahang Katolika kahit hindi mababasa litra por litra sa Biblia? Sagot, tama at dapat paniwalaan ang lahat ng tinuro ng Simbahang Katolika dahil ito ang tunay na Iglesia ng Diyos, ang haligi at saligan at sandigan ng katotohanan. Mababasa natin sa 1 Timothy 3 verse 15. No, ayon sa Matthew 6 verse 7, ang sinasabi ng Matthew 6 verse 7, sa panalangin niyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan gaya ng ginawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa panalangin niyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan, ay hindi salungat sa Santo Rosaryo. Dahil hindi sinabi ng Panginoong Hesus, huwag ninyong ulit-ulitin ang inyong panalangin. Kaya malinaw na ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 6 verse 7 ay hindi salungat sa Santo Rosaryo. Ang panalangin ng Santo Rosaryo
ang Ama namin at Aba Ginoong Maria ay hindi maraming salita, kundi kaunti at inulit-ulit lamang ang mga palaging babanggitin na inulit-ulit ay pinahayag ng Diyos, no? Awit Salmo 119 verse 13. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Kaya ang paulit-ulit na pagbigkas na Ama namin at Aba Ginoong Maria ay hindi labag sa kalooban ng Diyos. Ang Santo Rosario ay may kabuluhan dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagtuturo sa panalangin na Ama namin. No, sa mababasa natin sa Matthew 6 verse 9 hanggang 13. At ang Aba Ginoong Maria ay ang pagpupugay ng Anghel Gabriel kay Birheng Maria. Mababasa natin sa Lucas 1 verse 28. Sa ibang dako, ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salita, walang kabuluhan, subalit sa salin ng ginawa ng mga protestante ay pinalitan nila ng sa inyo'y panalangin ay huwag ninyong ulit-ulitin. Kaya mag-ingat tayo sa mga salin ng mga protestante po mga kakuya. Kaya ano ba ang talagang ibig sabihin ng Panginoon Hesus sa sinasabi niya sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Ang ibig sabihin ng Panginoon Hesus ay kung tayo ay manalangin, hindi tayo bibigkas ng maraming salita o kahit anong salita upang dinggin tayo ng Diyos dahil alam na ng Diyos ang ating hilingin kahit hindi pa natin ito sasampitin. Mababasa natin po mga kuya sa Matthew 6 verse 8, kaya hindi sa pagtuligsa ng mga protestante ang natatamaan sa mga sinasabi ng Panginoong Hesus ay sila kasi kung magdasal sila maraming salita ang kanilang binibigkas tulad na lamang ng Lord God, patawarin mo kami. Lord, salamat sa lahat ng biyaya. Lord, ang aming bahay ngayon ay walang tao. Sana, Lord God, walang magnanakaw. Lord God, sana may pulis na dumadaan upang mapigilan ang magnanakaw. Lord God, galingin mo kami sa aming mga sakit. Lord God, salamat sa lahat. Lord God, bigyan mo kami ng magandang buhay, makahanap ng kami ng trabaho, no, na malaki ang sahod. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat Lord God sa magandang buhay. Salamat din sa aming kapitbahay na nagbigay ng tulong sa amin. Sana patuloy silang lumutulong sa amin. Lord God, Panginoon, Lord God, bigyan mo kami ng aming pangangailangan araw-araw. Lord God, Panginoon, hallelujah, papunta kami bukas sa kabilang siyudad. Sana, Lord God, ang boss ng aming sasakyan hindi masiraan ng makina. Sana, Lord God, bago ang mga gulong, ang driver hindi drug addict. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Iyan ang mga panalangin na binabawal ng Diyos kasi parang dinidiktahan ang Diyos at parang hindi alam ng Diyos ang lahat. Kaya kung magdasal tayo upang hindi tayo mahintulad sa mga pagano at sa mga protestante, ang itinuturo ng Panginoong Hesus ang ating bigkasin ang Ama namin. Matthew 6 verse 9 hanggang 13. Kung pakinggan nating maigi ang kanilang dasal ay inulit-ulit din nila ang kanilang mga sinasabi. Sa simula, magpasalamat sila, hihingi, magpupuri, magpasalamat na naman, hihingi na naman, magpupuri na naman, hihingi na naman, hihinto lang kung mapagod na. Yan ang ibig sabihin na sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 6 verse 7 na huwag nating gawin. No, kaya tama ang pagdarasal sa Santo Rosario dahil ang mga panalangin nito ay hindi maraming salita at higit sa lahat, turo ito ng tunay na iglesia ng Panginoong Hesus. Ang Aba Ginoong Maria na pupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Ang ibig sabihin, ang sinasabi ng Anghel Gabriel ng pagbigay pugay ay tinatawag na angelic salutation kay Birhen Maria, Lucas 1 verse 28. At ang bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus ay sinasabi ni Santa Elizabeth sa Lucas 1 verse 42. Si Santa Elizabeth ay napuspos sa Espiritu Santo. Mababasa natin sa Lucas 1 verse 41. Ang Santa Maria, Ina ng Diyos, Lucas 1 verse 43. Ipinalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, amin, ay tinuturo sa tunay na Iglesia ni Kristo upang humingi ng tulong kay Birheng Maria. Ang panalangin na paulit-ulit ay hindi pinagbawal ng Diyos, magamat ipinapahiwatig pa ng Diyos na ulit-ulitin natin ang ating panalangin. No, mga kakuya, awit Salmo 119 verse 13. Ang lahat ng mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw, kaya malinaw na ang paulit-ulit na pagdarasal ay hindi labag sa kalooban ng Diyos. Ikalawa, ang nagtuturo ng Santo Rosario ay ang tunay na Iglesia ni Kristo, kaya sino ang mga protestante na umuusig
nito po mga kuya. Kaya biblical talaga na ang itinuturo pala sa Matthew 6 verse 7, ang mga paulit-ulit na panalangin ay mga katulad na binanggit ko po kanina, katulad po ng panalangin ng mga hintil, na katulad na lang nito, Lord, na Panginoon, nagbibigay ko ang ikapo, Lord, na hindi katulad ng mga ibang magnanakaw dyan, Lord, ako nag-aayuno ako, tuwing, Lord, nagsisimba ako araw-araw, para bang diniktahan mo na ang Diyos, at kumbaga sinasabi mo, may utang tayo na loob sa Diyos. Yan po ay pinagbawal talaga ng Diyos, mga kakuya, na hindi natin yan dapat gawin. Inulit-ulit pa natin ito. So, ang mga Holy Rosary, ito ay paulit-ulit na hindi pinagbawal ng Diyos po, mga kakuya. Yan po ay kinalugdan pa nga ng Diyos po, mga kuya. Ito ay galing kay Anghel Gabriel at galing po sa Panginoong Hesus. Lalo po ang Ama namin at ang Aba Ginoong Maria, ay ito ay salutation ng Anghel Gabriel kay Birheng Maria po, mga kuya. Kaya nga biblical ang ating nababasa po, mga kuya. Yun ang sinasabi ko kanina, ang Holy Rosary ay talagang ang Bible ay nasa Holy Rosary po, mga kakuya, no? Kaya hindi nila alam po yan, mga kuya, mga ibang sikta, sapagkat hindi nga nila inaral ito. Nga, ipanalangin natin sila at nawa maintindihan nila ang tunay na turo ng Iglesia ni Cristo. Walang iba kundi ang Catholic Church po, mga kuya. Ipanalangin natin sila bagkos na husgahan natin sila, mga kuya. Ngunit ipanalangin natin sila. Kaya kaawa at biktima po sila, mga kuya, sa kanilang din mga pastor. Kaya muli, ako lubos ng pasalamat. Maraming salamat sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat po, mga Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray.